Unang-una, dapat hindi pinuspon yan. Mm. Kailangan talaga, ang problema kasi, sa 3 taon, mali yan eh. Dapat bigyan nyo ng 6 na taon ng term. Kaya nangyayari, pagkakaalala eh. Kanya na kagad. Hindi nagagawa yung mga proyekto nila. Kaya kailangan talaga i-revisa. Palitan ang sistema ng ating demokrasya dito sa ating bansa. Turing na ngayon ng COMELEC na election-related violence itong ambush na nangyari kamakailan, attorney, sa convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua. Sa kabila nito, tiniyak ng komisyon na tuloy ang unang Bangsamoro parliamentary election ngayong September 14. Alamin natin sa ulat ni Aaron Rojas. Isang insidente ng karahasan, pero para sa COMELEC, hindi ito dapat maging hudyat para guluhin ang halalan sa buong Bangsamoro. Mismong si COMELEC Chairman George Garcia ang nagsabing election-related violence na ang tingin nila sa ambush sa convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua na isa ring kandidato. Dahil siya ay kandidato, dahil yung pangyayari ay nangyari makatapos siyang makapanumpa bilang miyembro ng Bangsamoro Federal Party at na italaga rin bilang chairman ng Bangsamoro Federal Party. Therefore, dito sa amin sa COMELEC, we are considering that as an election-related violence. Ayon kay Garcia, wala pa umanong natutukoy na motibo ang AFP at PNP. Pero sa pananaw ng COMELEC, maaring layunin ng pag-atake na gumawa ng tensyon sa lugar. May bantaman, hindi umano ito dahilan para ihinto ang paghanda sa halalan. Pero just the same, ang threat ay threat and therefore ito ay tinitingnan ni COMELEC bilang threat din sa kabuuan ng paghahanda natin sa halalan. Sa ngayon, may 5 individual nang tinitingnan sa follow-up operation pero hindi mo na ilalabas ng COMELEC ang profile ng mga ito para hindi maapektuhan ang investigasyon. Samantala, nakaabang na rin ang contingency forces sakaling kailanganin ng karagdagang puwersa mula sa AFP at PNP. Meron naman pong na-set up nung kami po nagkaroon ng command conference sa AFP-PNP, may mga nakaset up na contingency forces kung sakasakaling magkaroon ng kaguluhan o problema o kailangan ng dagdag na deployment ng mga tauhan mula sa AFP at PNP. Sa kabila nito, ayon ng COMELEC na magmukhang magulo ang buong Bangsamoro dahil lamang sa isang insidente. Sa kasalukuyan, ayon kay Garcia, wala ni isang munisipalidad o lungsod sa Bangsamoro ang ilalagay sa COMELEC control. Pinalakas din ang seguridad sa mga lugar na pinaglagakan ng mga balota, ballot boxes, vote counting machines at iba pang election paraphernalia. At para tiyaking mararamdaman mismo ng BARM ang presensya ng security forces, sinabi ni Garcia na sa susunod na linggo ay pupunta roon ang mga pinuno ng COMELEC, AFP, PNP at Philippine Coast Guard. Layunin itong ipakitang kontrolado ang sitwasyon at handa ang gobyerno para sa September 14, Bangsamoro Parliamentary Election. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News. Ayan na po, Attorney Sal. Wala pa rin makakapigil sa gaganaping eleksyon ngayon sa BARM ngayon September 14 sa kabila nga po ng mga nangyaring insidente ng ambush. Ito nga sa isang opisyal doon, Attorney Sal. Ano pong masasabi ninyo sa ulat na ito, Attorney? Yung sinasabi ng COMELEC, Yes. election-related yung nangyari sa ambush sa chairman ng BARM. Unang-una, hindi nyo kailangan ng deklarasyon. Talagang election-related lahat yan, basta may eleksyon. Kaya dyan, tawagin na yan. Unang-una, yung si chairman na yan. Pinangalik nila yung dating chairman eh. Si Murad. Inilagay nila yan. Namulitika sila, o kaya, ayan. Ngayon eh, nakukuha nila yung resulta ng kanilang pangingalan. Kaya nagpapatayan yan. Ganun talaga yan. Pero tuloy ang eleksyon. Ayan. At sa ano din po, Attorney Sal, aside sa BARM election ay so far tuloy din po yung magiging election ngayong November sa barangay and Sangguniang Kabataan elections. Ay, yung isang barangay hindi pasigurado rin. Kasi merong yung si Escudero, merong yes, Attorney. postpone. So, hindi pa nakakasin. Pero in case hindi matuloy, Attorney, sang-ayon po ba kayo na hindi na naman itutuloy itong barangay at SK election ngayong November? Unang-una, dapat hindi pinuspon yan. Kailangan talaga, ang problema kasi,
At 3 taon, mali yan eh. Dapat bigyan nyo ng 6 na taon ng term. Ah. Kaya nangyayari eh, pagkakaalala eh. Kanya na kagad. Hindi nagagawa yung mga proyekto nila. Kaya kailangan talaga i-revisa. Palitan ang sistema ng ating demokrasya dito sa ating bansa. Sa ibang issue, Attorney Sal, ito, kinwestiyon ng umano'y pattern of padding sa National Expenditure Program kung saan malalaki ang ilang i-propose allocations pero malaki rin daw yung ibinabawas bago maging General Appropriations Act. Ayon sa mga kritiko nito, maari itong lumikha ng fiscal space para sa budget insertions. Binigyan din na malaki ang ibinabawas sa ilang foreign-assisted na projects ng DOTR at DPWH na maaari nga po magdulot ng pagkaantala sa mga infrastructure na project. Samantala, itinanggi ng DPWH Secretary na si Vince Dizon ang alegasyong pinagbantaan niyang tanggalan ng infrastructure budget si Caloocan Representative Edgar Erice. Ito pong kasi patuloy pa rin po yung talakayan din ng Kongreso, Attorney Sal, sa budget patungkol sa budget for next year na magiging GAA. Ito nga daw pong pattern of padding na malaki daw yung ibinabawas pero yung sabi ng mga kritiko maaari daw din makalikha ng space para may insert na naman daw na insertion sa budget, Attorney Sal. Ano pong inyong reaction dito? Alam mo yung mga mandurukos, mga magnanakaw, gumagawa palagi ng paraan yan. Kaya puro kalokohan na yan. Tanggalin na natin ang access ng mga kongresista, ang nasa nila sa pera. Ganun lang simple yan eh. Tanggalin mo yung access, wala na silang karapatan. Siyempre, hindi sila papayag. O, i-abolish mo sila. Ayun. Tapos ang usapan. Ganun lang kasimple yan eh. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, usapang budget pa rin po, Attorney Sal. Pero ito, sinabi ng Malacanang na hindi daw kailanman tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan itong tinatawag na Leadership Fund. Ayon sa Palace Press Officer Claire Castro, ang utos ni PBBM ay tiyakin ang mga pondo na mapunta sa mga proyekto na ayon sa pangailangan sa mga lugar at maayos na maipatupad. Giit niya, hindi daw nakasaad sa General Appropriations Act ang naturang leadership fund na sinasabi ni dating Secretary Bonoan. Samantala, sinabi rin ni Senate Finance Committee Chairman J.V. Ejercito na dapat daw maging bukas at transparent ang anumang pagbabago sa national budget. Nangako siya magiging pampubliko at televised itong 2027 budget deliberations, attorney, at hindi papayagan ang mga biglang insertions pagdating sa bicameral conference committee, Attorney Sal. Ito naman pong issue ng leadership fund, Attorney Sal. I believe na talakay na din po natin ang part nito last time, pero yun nga, parang sinabi din ng Malacanang na walang sinabing ganoon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na leadership fund. Oo, puro kabalbalan naman yan. Siyempre, tatanggi. Pero ganun pa rin ang ating pananaw ka. Tanggalin niyo yung pondo kahit anong klaseng tawag yung pondo. Tapos. Ayun. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, sa iba pang balita,